Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig po natin ang paglalakad ng isang binatang sa loob ng mahabang panahon ay sinubukang hanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay si Gabriel. May kaya ang aming pamilya at masasabi kong wala na akong maihiling pa. Ngunit nang lumalaki na kami ng mga kapatid ko, nagsimula akong magtaka kung bakit iba ang itsura nila sa akin. Doon ako nagtaka ng labis, kaya sinubukan kong alamin ang totoong dahilan. Kuya Gab, kanina mo pa ako tinititigan. Bakit? Anong tinitingnan mo sa mukha ko? Alice, hindi ka ba nagtataka? Saan? Tingnan mo. Kulot ang buhok ko. Maitim din ako. Hindi gaano matangos ang ilong ko. Pero ikaw, maputi ka at si Brian. Pagkatapos pareho kayong straight ang buhok. Tingnan mo yung mga daliri ko sa kamay. Bakit? Ano napapansin mo? Diba? Hindi pare-pareho. Ganyan din tayo mga tao. Hindi tayo pare-pareho. Walang dalawang tao na magkapareho. Pero magkakahawig. Hindi man magkakapareho pero may something in common. Kayo ni Brian, parehong matangos ang ilong nyo at medyo singkit ang mga mata nyo, gaya ng kay Mama at kay Papa. Pero sa akin, hindi. Dahil ba yan sa mga sinasabi ng mga kapitbahay natin? Na ampun ka? Dati hindi ko pinapansin pero ngayon, napapaisip ako. Paano kung totoong ang ampun ako? Gabriel, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Paborito mo itong niluto ng mama mo. Crispy kare-kare. Favorite ko rin to, pa. Pareho kami ng favorites niyang si Kuya Gab. Gabriel? Pa? Ampun ba talaga ako? Bakit mo nga itanong yan? Kasi ma, yung mga naririnig niyo sa kapitbahay. Ano ka ba? Hindi ka na ba nasanay? Mula ng mga bata pa kayo, ganyan ang sinasabi nila sa'yo. Pinaliwanag ko naman sa'yo. Ipinaglihi kita sa napapanood ko lang sa TV na artistang ganyan ang itsura. Sorry, Ma. Pa? O sige na. Huwag ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Kumain ka na. Malamig na ang pagkain mo. Bernardo, paano kung kulitin niya tayo? Hindi, gawin uli natin yung ginawa natin kanina. Magsinungaling tayo. Sabi ko naman sa iyo noon na mas mainam kung palakihin natin siyang alam niyang isa siyang ampon. Ayokong gawin yon, Milagros. Dahil gusto kong lumaki silang magkakapatid na ang turingan ay tunay na magkakapatid. Ayokong may isa sa kanila na mag-iisip ng hindi totoo nilang kadugo si Gabriel. Pero matalino si Gabriel. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Gabi na, matulog na tayo. Kumusta na kaya ang pamilya niya? Milagros, ano ba? Matulog ka na sabi. Saan kaya magpapasundo si Alice? Sa trabaho ba o baka gumimik na naman yun? Cellphone ko. Hello? Hello, kuya. Dito mo ako sundayin sa food park, ha? Sabi ko na nga ba lumabas ka na naman. Birthday kasi nung katrabaho namin. Ano, papunta ka na ba? Yes, ma'am. Papunta na po. Okay, ingat ka. Ikaw talaga. Sana makahanap ka na ng boyfriend para may sumusundo na sa'yo. Okay, see you. O, sige. Hindi! Ay!
Anak. Oh, Diyos ko, ligtas mo pong kapatid ko. Alice! Papa! Papa, si Kuya! Kasalanan ko to. Kung hindi ako nagpasundo sa kanya, hindi siya maaksidente. Alice! Sorry. Wala kang kasalanan. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam pa. Basta, tinatakbo siya kanina ng mga doktor papunta doon. Ang dami daw dugong nawala sa kanya. Natatakot ako. Natatakot Makakaligtas ang ako. kuya mo. Makakaligtas siya. Lahat tayo. Hindi match ang type ng dugo sa kanya. Wala ring supply ng dugo ang blood bank. Ma, ba't ganito? Magkakapatid kami pero kahit kami ni Brian, hindi pwedeng makapag-donate ng dugo sa kanya. Kailangan niya na masalina ng dugo. Bakit ba kailangan mangyari ito? Masagutin niyo ako. Pa! Milagros, kailangan ko nang gawin ito. Wala nang ibang paraan. Anak ko. Kawawa akong anak. Ikaw na munang bahala rito. Susunod si Papa. Maghahanap ng type ng dugo na kailangan ng kuya mo. Pero bakit nga hindi mag-match yung dugo natin sa kanya? Bakit, Ma? Mali. Ampun lang ba talaga si kuya? Oo. Ampun siya. Anak siya ng dati nating kasambahay. At sila ang pupuntahan ng papa mo. Pupuntahan ng papa mo at totoong pamilya ng kapatid mo. Kuya? Gising ka na? Aray ko. Oo, teka muna. Huwag ka muna gagalaw masyado. Inoperahan ka. May injury ka rin sa ribs, pero ligtas ka na. Ang mga paa ko, ang kamay ko, kumpleto pa ba? Oo. I'm sorry, Kuya. Dahil sa akin kaya ka na-aksidente. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero dapat makinig ka na sa akin ngayon. Maghanap ka na ng boyfriend. Nakakapagbiro ka pa niya sa lagay na yan, ha? Talaga? Si Mama, si Papa, nasaan sila? Tonyo, salamat sa iyo, ha? Wala pong anuman. Kahit hindi namin siya nakasama, pamilya pa rin namin siya. Siya nga pala. Ang nanay mo, kumusta? Ganun pa rin po. Unang beses kong makita kahapon ang kapatid ko. Kapag gumaling si Gabriel, baka sakaling magpunta siya sa inyo. Bakit po? Sinabi na ba ninyong ampun siya? Nagtatanong siya. At alam namin na hindi na namin maililihim pa sa kanya ang katotohanan. Kailangan na namin sabihin ang totoo. Bakit napakaseryoso ng mga mukha ninyo? Hindi ba kayo masayang magaling na ako? At nakabalik na ako dito sa bahay? Anak, may sasabihin kami sa iyo. Ano yun, Pa? Bakit umiiyak si Mama? Anak, mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Ma, Patawarin mo kami kung 25 years naming inilihim sa iyong totoo mong pagkakas. Ngayon, ayaw na naming patuloy na magsinungaling sa iyo. ampun ako. Patawarin mo sana kami, anak. Ayokong mawala ka sa amin. Kaya inilihim namin sa iyo ang totoo. Ayokong iwan mo kami. Natatakot ako na baka kapag nakilala mo
pamilya mo, hindi ka na bumalik sa amin. Kung gano'n, sino? Sino ang mga magulang ko, Ma? Sino ang totoong pamilya? Tonyo! Wala ka bang pera? Hindi ka pa ba sumusweldo sa construction? Wala tayong pambili ng bigas. Ang tatay mo hindi pa binabayaran sa paggapas ng palay kahapon. Tonyo! Asan bang Tonyong to? Tonyo! Magandang araw po. Ay! Kabayo! Eh, Kayo po ba si Teresa? ako nga. Bakit? Nay, ako ho ito. Sinong ikaw? Si Gabriel po. Kaya nga, sino ka? Mukha kang mayaman ah. Teka, isa ka ba sa mga ipinaampon ko? Saang pamilya ka pa galing? Dito po. Dito ako galing, di ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, kaninong pamilya ba kita ipinaampon? Kasi hindi ko na maalala. 10 ang naging anak ko. Ipinaampon ko yung 5 sa iba-ibang pamilya. Kaya hindi ko na maalala kung saang pamilya ka galing. Hindi lang ako ipinaampun ninyo. Tingnan mo nga oh. Tingnan mo nga itsura ko. Tingnan mo nga sitwasyon namin. Paano kung bubuhayin ng 10 anak? Baka mas madali pang sagutin ang tanong na paano ko sila papatayin. Baka kung hindi ko kayo ipinaampon, 1 o 2 sa inyo ang namatay sa gutom o kaya sa lamig kapag bumabagyo. Tingnan mo nga tong bahay namin. Konting ihip lang ng habagat, ililipad na to. Ay, teka. Bakit ka ba naparito? Nay! Kasi po, Oh, sabi ko sa mga pinagbigyan ko sa inyo, huwag nang sasabihing anak ko kayo. Sinabi yata ng umampun sa'yo kaya nandito ka, no? Gabriel, Ano ginagawa mo rito? kilala mo ako? Hindi ko inaasahan na ganito pala. Ganito ang buhay namin? Hindi. Na ganito palang totoo kong ina. Parang wala man lang siyang nararamdaman kanina nang makita niya ako. Bakit ikaw? Ano naramdaman mo nang makita mo siya? Siya lang ang nagluwal sa'yo. Pero hindi siya nagsilbing magulang mo. Kaya huwag ka nang pupunta uli rito. Bakit ganito kayong lahat magsalita? Isipin mo na lang na mapalad ka dahil hindi ka lumaki sa ganitong uri ng buhay. Hindi naman tayo nagkasama-sama mula noon. Kaya wala naman tayong obligasyon sa isa't isa. Magkakapamilya lang tayo sa dugo. Hanggang doon lang yun. Ang totoo mong pamilya ay ang nag-aruga sa'yo at nagmamahal sa'yo. Pagpasalamat mo na lang na inisip ni nanay ang kapakanan ninyo kaya minabuti niyang ipaampong kayo. Sa ganung paraan, naging mabuting ina pa rin siya. Kuya! Ay, kuya! Kuya! Namiss mo kaagad ako? Mag-aapon na ako nang wala. Akala ko kasi aalis ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Saan naman ako pupunta? Kayo ang pamilya ko. Sapat na sa akin nakita ko ang pamilyang pinagmulan ko. At kahit papaano nakapagbigay ako sa kanila ng tulong. Sapat nang nalaman ko ang katotohanan sa likod ng aking pagkatao. Sa huli, bumalik pa rin ako sa pamilyang nagmahal, nagmalasakit, at nagpakita sa akin kung gaano kasaya ang mundo. Ako po si Gabriel,
At ito ang aking buhay. Iba't iba ang uri ng pamilya. Mapalad ang isang taong sa bawat paglubog ng araw ay may pamilyang uuwian at matatawag niyang tahanan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Junel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Gabriel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Laparon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang babaeng nagtanim ng galit sa kanyang puso. Siya ay si Herlene. 4 na taon ako nagtrabaho sa abroad. Hindi sa layuning makaipon, kundi upang makalimot sa isang kabiguan. Hindi ko akalain na pagbalik ko dito ay mahahayag pala sa akin ang buong katotohanan. Herlene, gumanda ka ngayon ha, pamangkin? Mukhang hiyang ka sa 4 years mo pagtatrabaho sa abroad. Siyang Laura talaga, palagaro pa rin hanggang ngayon. Kaya naman mukhang bata pa rin ang tiyahin mo, oh. Ay, teka muna, maiba ako. Alam na ba ni Ariel na ngayon ang dating mo? Opo, laging tumatawag sa akin ng lalaking yun eh. Pero sabi ko, wag na akong salubungin. Kung gusto niya, dito na lang ako puntahan sa bahay. Ay, hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin siya sinasagot? Tiyang, ayoko na pong magmahal. At alam niyo po ang dahilan kung bakit. Ay, Herlene, hindi naman sa nakikialam ako ano. Ako'y nagmamalasakit lang. Dahil ayokong tumandang dalaga ka, na mag-isa ka, oh. Hindi lahat ng lalaki manloloko. Mabait at tapat si Ariel. Matyaga pa. Kita mo nga, hindi pa rin sumusuko. Kahit na nga, mahigit 3 taon na siyang nanliligaw sa'yo. Tiyang, Sana, bigyan mo rin siya ng puwang. Diyan, sa puso mo. maganda yung restaurant na to. Mukhang mamahal ang mga pagkain dito. Tama nga si Tiyang Laura. Napakatyaga ni Ariel. Patuloy siyang umaasang matututunan ko rin siyang mahalin. Katunayan nito, i-dinate niya ako sa mamahaling restaurant na to. Ayun na siya. Papalapit na siya sa akin. Herlene? Ang kasama niyang lalaki. Sino yung kasama mo, Ariel? Ito kaibigan ko, si Aaron. Aaron Cordova. Aaron, siya yung sinasabi ko sa iyo, si Herlene. Kamusta ka, Herlene? Mabuti naman. Aaron Cordova. Hindi ako maaaring magkamali. Siya talaga yun. Tumaba lang siya ngayon, nag-iba ang gupit ng buhok. At siguro, nagpatangos na rin ng ilong para hindi ko makilala sakaling magkita kami. Walang hiya siya. Herlene? Oh, Chang? Oh,
Bakit umiyak ka? Sabihin, nag-away kayo ni Ariel. Aba, hindi pa man kayo magnobyo o nag-aaway na kayo? Hindi kami, Chang. Hindi kami nag-aaway ni Ariel. Hindi ang lalaking yun. Nakita ko siya. Ha? Nakita ko manlolokong yun. Saan? Saan mo siya nakita? Sa restaurant. Tapos sa pinuntahan namin ni Ariel. Ipinakilala siya sa akin ni Ariel pero sa ibang pangalan. Pero yun din ang apelyido. Pamangkin, baka naman nagkakamali ka na. Hindi, Chang. Ang boses niya, ang kilis niya, maging ang mukha niya, siya talaga eh. Oh. Tumaba nga lang siya ngayon, nag-iba ng buhok at marahil nagpatangos ng ilong. Pero alam ko, siya pa rin si Baron. Ang nanloko sa akin. Napakawalang yan niya. Teka, ha? Bago mo gawin kung ano ba ang pinabalak mo, alamin mo muna. Kung siya nga talaga si Baron, ang dati mong nobyo. Ariel, gaano mo na ba katagal na kaibigan mo si Aaron? May 3 taon na. Bakit mo na itanong? Kasi partner mo siya sa business, di ba? Oo, may 3 years na. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan siya? 4 years na kami magkaibigan. At hanggang ngayon naman, wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Kahit sa business namin, kilala ko rin ang tatay niya, si Mang Hinaro. Huwag ka rin sobrang pakatiwala. Mahirap na. Baka traidorin ka niya. Erling, Concern lang ako sa iyo, kaya nasabi ko yun. salamat sa concern mo. Sana yan ang simula ng matagal ko nang hinihintay. Ang matutuhan mo rin akong mahalin. Ikaw ba si Lily? Ang girlfriend ni Aaron? Ako nga. Sino ka? At bakit mo kami kilala ni Aaron? Ako si Herlin Angeles. Ang dating nobyo ng boyfriend ng manluloko. Ano? Miss, baka naman nagkakamali ka. 3 years ko ng boyfriend si Aaron at ako lang ang mahal niya. Mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Ikakasal na kami nun. Nung bigla na lang na akong iniwan. Isang sulat na lang ang dumating sa akin isang gabi. Sulat ng pakikipag-break. Dahil may nabuntis daw siya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi mo. Tingnan mo to. Ito yung picture namin dalawa. Tingnan mo. Si Aaron nga ito. Iwan mo ang nilolokong yun. Walang kaya siya. Hindi siya dapat mahalin. Lily? Kanina ko pa napapansin na matamlay ka. Bakit masama ba ang pakiramdam mo? Talaga masama ang pakiramdam ko. Ha? At gustong-gusto kong manampal ng tao. Sandali, galit ka ba? Hindi lang galit. Galit na galit sa'yo. Sa akin? Bakit? Anong nagawa ko? 3 taon kitang pinagkatiwalaan. Yung pala, manluloko ka. Sandali, ha? Hindi kita maintindihan eh. Paano ko ng loko? Nagpunta rito si Herling Angeles. Ang babaeng niloko mo. Mahigit 4 na taon na nakakaraan. Niloko ko? Erlin Angeles? Huwag ka na umarte dyan. Aminin mo na totoo. Sandali. Tama, naalala ko na. Narinig ko na nga ang pangalang yun. Pero Lily, hindi ko siya girlfriend. Narinig ko yun kay Ikay at kay Baron. Sino Baron? Muntik lang makipag-break sa akin ng girlfriend ko, Ariel. Aaron,
Hindi ko alam na ginawa yun ni Erlene. Wala naman ako nabanggit sa kanya. Tungkol sa nobya mo. Maaaring may mga lalaman siyang impormasyon. Sabagay, hindi rin natin siya masisisi. Akala niya ako si Baron. Hindi ko kilalang Baron na yun. Pero madalas ko marinig noon ang pangalan yun kay Erlene. Ariel, kakambal ko si Baron. Ha? Identical twin kami. Ganun ba? Nasaan siya? At bakit niya iniwan si Erlene? Hindi ako makapaniwala. Kamukhang-kamukha ka nga ni Baron. Pero hindi ko ako si Baron. Aling Laura. Kakambal ko po siya. Identical twin kami. Ano? Pero wala siyang nabanggit sa akin na... Dahil 1 taon pa lang kami, pinaghiwalay na po kami. Madalas kaming magkasakit. Kaya lumaki ako sa tita ni inay na walang anak. Pero hindi inilihim sa amin ang pagiging kapal namin. Anak ko, papasensya na ka mo sa girlfriend mo, ha? At nasan ngayon ang walang hiya mong kakambal? Sinaktan na niyang damdamin ko, ipinahiya niya pa ako sa mga tao. Nagkamali ang kakambal ko sa ginawa niya. Dahil hanggang ngayon, hindi ko siya nakakalimutan. Gusto ko makaharap uli ang walang hiyang yun. Eto. Narito na tayo. Ano bang kalokohan to, Aaron? Bakit mo ako dinala dito sa sementeryo? Sabi ko, dalhin mo ako kay Baron. Kumusta ka na, Erlene? Mang Hinaro? Si Itay na magsasabi sa iyo ng lahat. Siya ang kasama ng kakambal ko. Hanggang sa huling sandali. Huling sandali? Ano? Wala na si Baron. Mahigit 4 na taon na siyang patay. Hindi. Ikakasal na kayo noon nang malaman niyang may tumor siya sa utak at may taning na ang kanyang buhay. Ano po? At dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ayaw niya makita mo ang kanyang pagpanaw. Kaya pinalabas niya sa iyo na nakabuntis ka ng ibang babae. Diyos ko. Ang paniwala niya, mas madali mo siyang malilimot kapag nagalit ka sa kanya. At ikaw na ang kusang lalayo. Erlene, mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng aking anak. Hanggang sa huling sandali, sinasambit niya ang pagmamahal niya sa iyo. I'm sorry. I'm sorry, Baron. Hindi ko alam. Sorry. Ang sakit dyan. Ang tagal kong nagalit kay Baron. Minala ko pa siyang pagsigantihan. Yung pala, ayaw lang niya ako makitang naghihirap. Ayaw niya makita ko siya naghihirap. Kaya siya lumayo. Mahal niya pala talaga ako siya. Marahil, niloob na ng Diyos na magkita kayo ng kanyang kakambal upang mapawi na ang galit sa iyong puso. Erlene,
Tanggapin mo na ng maluwag sa dibdib ang lahat. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Harapin mo na ang iyong kasalukuyan. Ariel, salamat ha. Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa puntod ni Baron. Alam mong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Mahal na mahal kita, Arlene. Pero mahaba ng pinaghintay mo. At parang ngayon pa lang nagsisimula ang pagluluksa ko. Mas gusto ko maghintay sa'yo kaysa tuluyan kang mawala sa akin. Dahil kung hindi rin lang ikaw ang makakatuluyan ko, hindi na ako mag-aasawa. Ariel, Kaya sana, hayaan mo na lang ako sa paghihintay ko. makalipas ang 2 taon, tinanggap ko na ang pag-ibig ni Ariel at agad kaming nagpakasal. Sa ngayon, may isa na kaming anak. Ako po si Herlin at ito ang aking buhay. Tunay na may nilagang nakanaan sa pagtsatsaga ng isang nilalang. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Julie Gaspi, Phil Cruz, Rinal Benamin, Chiquit del Carmen Amor, at Jenaline de la Cruz sa papel na Herlin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, Lady Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na ginugol ang natitirang mga panahon niya sa mundo upang makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan. Siya ay si Andres. Napagtapos ko na ang aking mga anak at meron na silang kani-kanyang buhay. Bilang isang retiradong sundalo, ayokong basta-basta na lang matapos ang lahat nang ako ay magretiro. Sorry po, Lolo Andres. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot sa nangyari sa iyo, Fatima. Pero wala na tayong magagawa. Naariyan na yan. Kailangan mong harapin yan. Sorry po, hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo nang magtatapos ako. Ayos lang. Hindi pa naman huli ang lahat. Kapag nanganak ka na, maaari mo namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Tama na yan. Huwag ka na umiyak. Makasasama yan sa dinadala mo. Sige na, tumuwi ka na sa inyo. Magpahinga ka at talagaan mong mabuti ang bata dyan sa sinapupunan mo. Opo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Maabot mo pa rin ang mga pangarap mo kahit may anak ka na. Tandaan mo yan, Fatima. Opo. Opo, Lolo Andres. Maraming salamat po sa pangunawa ninyo. Ano? Inaawag ko kayo! Kung matapang kayo, piliin niyo ako! Mukhang si na naman ito. Lumabas kayo sa mga lunggahin niyo! Lasing na lasing. Ano? Aba, mabuti pa ilabasin ko. Labas! Nasaan ba yung tsinelas ko? Huwag daw para kayo eh! Kala niyo ha? Okay. Lino Andres,
Gabing-gabi na't lasing na lasing ka na. Bakit hindi ka pa umuwi sa inyo? May humahamon sa akin dito eh. Kaya lang, ngayon dito na ako. Ayaw namang lumabas. Mga tuwag eh. Jasa, umuwi ka na. Matulog ka na. Ayoko. Hihintayin ko siyang lumabas para magkaalaman na kung sino talagang matapang. Matulog ka na. Umuwi ka na. Sige na. Sige na. Bakit ka ba eh? Halika na. Umuwi ka na. Iwan mo ako. Huwag mo sabi akong pakialaman. Ay, nako, yung isa na buntis. Ito namang isang lasinggero, nasuntok pa kayo. Hindi naman niya sinasadya. Lasing yung tao. Pinagtatanggol niyo pa talaga. Grabe. Hindi na talaga ako makapaniwala sa inyo pa. Kung pwede ka lang, magagawan ko na kayo ng rebulto. Noel, Nasayang lang lahat ng perang ginamit mo para pag-aralin ng mga yan. O, tingnan mo ngayon. Mga wala namang narating sa buhay. Wala man lang mga utang na loob. huwag kang magsasalita ng kanyan. Maaaring hindi ngayon, pero natitiyak ko. Magbubunga rin lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. Kung ako sa'yo pa, yung pensyon mo, ibili mo ng maraming property. Yayaman ka pa lalo. Kaysa naman gastusin mo dyan sa mga walang kwentang yan. Huwag na huwag mo silang tatawaging walang kwenta, Noel. Ah, Kayong magkakapatid, hindi rin naman kayo perpekto. Naging sakit ng ulo rin kayo sa akin nung mga kabataan ninyo. Pero sumuko ba ako sa inyo? Ilurin ko ba kayong mga walang kwentang tao? ang sinasabi ko lang, ayaw namin makita na kung kailan dapat nagre-relax ka na, dahil retired ka na, napiperviso ka pa ng mga pinagagawa sa buhay nitong mga scholars mo. Hindi ako napiperwisyo. Bahala na nga kayo, total. Pero nyo naman ang ginagastos nyo sa kanila. Hindi ako nawawalan ng pag-asa sa kanila. Alam kong magbubunga rin ang lahat. Yun na. Dalhin mo ito kay Lolo Andres mo. O sige, Nay. Ingatan mo pagbitbit niyang lalagyan, ha? Baka matapon niyang sapaw. Opo. Sabihin mo, salamat kamot nakabayad ka na para sa semester na ito, ha? Opo, Nay. Alam ko na po sasabihin ko. O siya, sige na, Ay, sige na. Nay. Pakiabot nga po yung school paper namin na nandiyan sa itas ng divider. Papakita ko sa kanya yung article na sinulat ko. Ay, oo, mabuti pa nga. Para matuwa naman sa'yo yung matanda. Tiyak! Mapaproud siya sa akin. Oh, napakagaling mo talagang bata yun, ah. Ako na po ang editor-in-chief ng school publication namin, Lolo Andres. Ayos yan. Salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapagpatuloy ng pag-aaral. Nung mamatay si tatay, akala ko hindi na ako makakatungtong sa koleyo. Kasi hindi naman kami kaya pag-aralin ng sabay-sabay ni nanay. Pero dahil sa inyo, nakapag-aral uli ako. Huwag mo nang banggitin yan. Masaya ako na makita kayong nag-aaral at natututo. Ang mga kabataang kagaya nyo dapat nasa eskwelahan, nag-aaral. Kaya hanggang kaya ko, tutulungan ko kayo. Kaya nga po, Lolo Andres, pagbubutihin ko po ang pag-aaral ko para hindi masayang ang pagtulong nyo. Pangako po yan. Gigil ko. Tuwa-tuwa po sa inyong anak ko. Ay, ang bilis lang ng panahon, ano? Oo nga po. Salamat po sa pagbisita niyo sa amin, Lolo Andre. Hindi na po ako bumisita uli sa inyo kasi nahihiya po talaga ako eh. O, ba't ka naman mahihiya? Kung gusto mo mag-aral uli, sabihin mo lang sa akin. Itatrabaho po muna siguro ako
para may panggastos kami ni baby. Sigurado ka? Opo. Pero maraming salamat po, ha. Kung hindi niyo po ako tinulungan, siguro kahit high school, hindi ako nakagraduate. At least, 2 taon na lang po sa kolehiyo ang tatapusin ko. Kapag nakaipon ako ng konti, mag-aaral po ulit ako. Salamat po dahil ipinaunawa ninyo sa akin kung gaano kahalaga ang edukasyon. Pangako po, Lolo, kung hindi man agad-agad, pero babalik po ako sa inyo na may daladalang diploma. Sino kaya ito? Ninong Andres, Sino? hindi niyo na ako nakikilala. Si RJ po. RJ? Opo. Ikaw na ba yan? Halika. Tuloy ka. Salamat po. Matagal kang nawala rito sa barangay. Saan ka ba nagpunta? Naghanap po ako ng trabaho. Talaga? Opo. Oh, saan ka na nagtatrabaho? Nakakuha po ako ng maayos na posisyon sa isang kumpanya. Pero ngayon po, plano ko mag-abroad. Kaya sabi ko, bibisitahin ko kayo. Kasi baka matagal bago ako makauwi. Saan bansa ka na magtatrabaho? Sa Qatar po. Ba, ay mabuti yan. Magandang balitang to. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng sakit ng ulong itinulot ko sa inyo noon. Ano ka ba? Huwag mo nang alalahanin yun. Masaya akong makita kang ganito. Nakasuot ng maayos na damit, nakasapatos, at hindi amoy alak. Gusto ko po talaga makita ninyo akong ganito. Maraming salamat po ulit. Hindi nyo man ako katugo. Wala naman po tayong kahit anong connection, pero nagmalasakit kayo sa akin. Kahit mga magulang ko sumuko na sa akin. Pero kayo, hindi kayo napagod na unawain ako. Kahit paulit-ulit ko kayong binigo. Dahil alam kong kahit pasaway ka, mayroong magandang plano sa iyo ang Panginoon. Iyon ang gusto kong ipakita sa iyo. Kung saan man ako makarating, napakalaking bahagi kayo noon, Ninong Andres. Kanina pa kayo dyan sa salamin, ha? Hindi na ako sanay magsuot ng mga formal na damit, kaya naiilang ako. Ayos na po itsura nyo. Oh, para na kayong 40 years old na. Tinola mo pa ako. Mukhang excited kayong dumalo sa performance ng scholar nyo, ha? Matagal na akong hindi nakapanonood ng teatro. Ngayon lang uli. Oh, sige, lumakad na kayo. At baka mahuli kayo. Sige. Kayo lang ba magmamaneho ng sasakyan nyo? Pwede ko naman kayo ipag-drive. Ako na. May trabaho ka pa eh. Pa, naniniwala na ako ngayon sa sinasabi mo. Saan? Na darating ang panahon, magbubunga din lahat ng sakripisyo nyo sa mga kabataang tinulungan nyo. Kaya nga masaya ako. Masaya akong makita silang unti-unting naaabot ang kanilang mga pangarap. Mukhang mahuhuli na ako. Mabuti pagbilisan ko ng konti ang andar nito sa sakyan. At dito ako dadaan sa may kabilang kalsada. Sa malapit dito ang ruta. Ay, teka. May makakasalubo akong truck. Lolo, kumusta na po kayo? Naku, sorry po. Dahil sa akin, kaya kayo na-aksidente.
Akala ko patay na ako. Dalawa na lang mo sila ngayon. Kanina halos buong barangay ang gustong pumasok dito sa ward. Hindi naman siya naggrabe kaya huwag na kayong mag-alala. Salamat sa pagbisita, mga apo. Lolo Andres, magpagaling po kayo. Oo. At isa pa, Yona. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Lolo, may dala po akong prutas dito. Naku, salamat, Fatima. Palakas kayo para makalabas ka agad kayo ng ospital. Salamat sa pagbisita niyo, ha? Alis na po kami. Bye, Lolo Andres. Bibisita na lang uli kami dito. Ay, sige, sige. Salamat sa inyo, ha? Sige po. Bye. Pa, Salamat sa Panginoon at hindi niya pa ako kinuha. marami pa raw kayong tutulungan, eh. Protektahan kayo ng Diyos kasi mabuting kalooban niyo, Papa. Ayaw ng Diyos na mamatay kayo sa ganong paraan. Sa kasalukuyan, isang estudyante na lang ang tinutulungan ko makapagtapos ng pag-aaral. Si Yona, nakagraduate na at meron ng trabaho. Si Fatima naman, nakabalik na sa pag-aaral. Pero, kaya na niyang suportahan ang sarili niya. Maya't maya may bumibisita sa akin at nagpapasalamat. May iba naman na nakalimot na. Pero masaya ako dahil alam kong saan man sila naroon ngayon, may naidulot na buti ang minsan kong pagtulong sa kanila. Kung sakaling kunin ako ng Panginoon, masaya akong magpapaalam sa mundo dahil alam kong kahit paano may nagawa ako para sa ibang tao. Ako si Andres at ito ang aking buhay. Kahit kailan, hindi magiging mali ang pagtulong mo sa kapwa. Minsan, hindi ito nasusuklian ng anumang material na bagay. Ngunit, may biyaya namang ibinibigay ang Panginoon kapalit ng mga kabutihang ating nagagawa. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jeneline Villacruz, at Lionel Benamin sa papel na Andres. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na nawili sa mga huwad na kasiyahang likha ng pagkita niya ng maraming pera. Siya ay si Magno. Natsyempohan ko ang lakas ng trucking business sa pier. Kaya mula sa isang truck lang na minimintain ko, nakapagpundar pa ako ng 4 pang truck na ginamit kong panghakot ng mga kargamento mula sa mga dumarating na barko. Maswerte kasing nagkaroon ako ng koneksyon sa mga shipper. Kung kaya naging madali na sa akin ang pagpapatakbo ng negosyo ko sa pantalan. Anak na, para
Para ka na lang namumulot ng pera dito sa pera, Magno. Bawat dating ng mga truck mo, hindi ka na magkanda tuto sa pagbibilang ng pera. Paldong-paldo ka araw-araw. Ganun talaga pag dumating ang swerte, Domeng. Siksik-liglig na, umaapaw pa. Pero alam mo ba kung anong kasunod ng mga linya niyan? Ano? Magbigay ka at ikaw ay lalo pang bibigyan. Well, pagbigay naman ako, di ba? Oo naman. Tatlo-tatlo pa naman ang asawa mo eh. Kaya sobrang mapagbigay ka talaga. Raulo. Diyan ka na nga. Paparti-partihin ko pa itong mga pera ko. Oh, ayan, 500 piso. Uy, Sa'yo na yan. Alam ko naman naghihintay ka lang na hagisan kita eh. Kaya kanina ka pa ali-alikit sa akin. buti naman alam mo. Salamat ha. Tama-tama. Wala akong labas ngayon eh. Pagpalain ka pa sana lalo. Eh, huwag mo na akong utuhin. Baka magbago pa isip ko. Sige na. Pawiin ko pa yung 500 piso na yan sa'yo eh. Sige na ha. Sige na, skirta na. Oh, Negro! Ba't ka nandito? Anong problema mo? Kung makasita naman kayo, parang inis na inis kayong makita ko, haling pa rin. Eh, kasi nga parang nakikita ko yung pagmumukha ni Magno. Pag nakikita rin kita, nagbubuisit ako sa inyo pareho. Dumaan lang naman ako rito para ibigay itong sustento nyo eh. Pero, huwag daw niya siyang hintayin mamaya. Dahil hindi na daw siya uwi dito. Ano naman bago na sa amo mo? Saka hindi ko naman talaga siya hinihintay umuwi. Umuwi siya kung saan niya gusto. Mabuti nga yun. Wala akong pagsisilbihan. Ang sarap kaya nang walang pinagsisilbihan. Haling pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nyo, pagdating ng araw, sa inyo at sa inyo pa rin uuwi si Mang Magno. Di ba? Sabi nga ng iba, pagkahaba-haba man daw ng posisyon. Ay, naku, tama na, tama na. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung pera. Pagkatapos, umalis ka na. Cho! Ayoko nang marinig pa yung mga sinasabi mong prosesyon na yan. Hindi ako interesado! Hoy, Magna! Baka akala mo, hindi ko alam yung tungkol sa babaeng taga-biraw sa tinira mo sa barangay 123, no? Ang bilis mo talaga sa balita, no? Betty. Nako! Wag ko lang mababalitaan na mas malaki iniintrega mo sa kanya. Number 3 lang siya, ako number 2. Wag siyang ano, ha? Umayos ka rin. O ano? Kapag nandito ako, huwag kang dakdak ng dakdak. Ano gusto mo? Kaya sarit na nagpapahinga ako rito, bunganga ka ng bunganga. Basta gawin mo lang yung papel mo, tapos! Mabel! Mabel! Oh, Negro, ikaw pala. Inutusan kasi kung mamalengke ni Mang Magno ng pang-igado. Bigay ko raw sa'yo para iluto mo rito. Kasi, dito raw siya uuwi mamayang gabi. Ay, naku, paano ba yan? Hindi ko alam iluto yan eh. Tsaka hindi talaga ako marunong magluto ng kahit na ano. Ako, mag-aaral ka, Mabel. Kung gusto mong mas kagiliwan ka pa ni Mang Magno, mag-aaral ka magluto. Lalo na ng mga paborito niyang putahe. Magno, bakit? Anong nangyari sa mga truck mo? Ito santo eh, pumapalya na raw umaga na. Sabi ng mekanikong tumingin. Ako, Yun namang nasa unahan, baterya naman ang problema. paano yan? Ang dami pa naman barkong padating ngayon. Yun nga ang pinang-iinayangan ko eh. Tapos yung kinikita ng 3 truck na bumabiyahe pa, napupunta lang din sa upgrade at maintenance ng lahat ng truck.
Nitong huli lang, puro gastos ang inabot ko sa mga truck ko. Ang mahirap pa, kapag nasingitan ka ng ibang tracking sa zipper, malaki talaga mawawala sa'yo. Wala naman akong magagawa kapag gano'n ang nangyari. Karapatan ng shipper na kumuha ng serbisyo ng ibang tracking. Lalo na kung tagsa ang mga kargamento. Aling! Sandali lang, Negro! Ano ba? Hindi ka makapaghintay! Eh, pinamalengke ko kasi ko ni Mang Magno ng karneng baka. Ilaga niyo raw. Kasi, dito raw siya uuwi mamayang gabi. Bakit bigla yata dito naisipang umuwi ng amo mo? Bakit hindi doon sa dalawang babae niya? Palagi nagsasabunutan sa kalsada. Ayan na naman kayo, Aling Paring. Di ba nga sabi ko sa inyo, ang buhay parang paglalakbay. Sa hinaba-haba man ng biyahe, sa pinaka-destinasyon pa rin ito magtatapos. Kaya sa ayaw nyo sa gusto, pagdating ng araw, dito rin sa bahay niyong mag-asawa magbabalik si Mang Magno. Ang sabi mo sa akin, nililipat mo ako sa isang maayos na apartment. Pero hanggang ngayon dito pa rin sa mabaho squatters area na tumukoy niyong upa. 4 na truck ko na nga kasi ang mga sira. Kaya yung isang truck na nakakabiyahe na lang ang inaasahan ko. Kaya talagang mabubulot na lang ako sa nakakasukan lugar na to. Alam mo, kaya ayoko na rin umuwi rito eh. Ayaw mo akong tigilan ng kadataktak mo. Nakukulili ng tega ko sa'yo. Teka. Saan ka naman pupunta? Maghahanap ako ng lugar na walang maingay na katulad mo. Hoy! Teka lang, hindi mo pa ako binibigyan ng pera! Tirahin mo ang mukha mo. Okay lang yan. Talaga naman ayoko na makasama pa dyan kay Magno. Total, hindi naman niya matutustusan yung mga kapritsyo ko. Natural. Hanap ako ng ibang bubuhay sa akin, Ganun talaga ang buhay, Betty. Wala naman talagang permanente. Alam ko yan, Negro. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Ako pa? Kabisado ko na ang buhay. Ako nga, nalungkot din nang masira ng lahat ng truck ni Mang Magno. Kasi nga, doon din ako umaasa sa ikabubuhay namin ng nanay ko. Hindi ko rin napaghandaan ang pangyayari. Masyado rin kasi akong nawili sa madaling pagkita ng pera. Sipin mo, abot-abot ang perang sumasampa sa mga kamay ko. Paring! Si Magno, inatake! Itinakbo sa ospital ang mga kasamahan kong estibador. Mild-stroke lang naman ang tumama sa iyo. Kapag nakarecover ka, magagawa mo pa rin yung mga bagay na nakasisya sa iyo. Pero wala na mga truck ko pa rin. Wala lang kabuhayan ko. Kaya mo pa rin bumangon, Magno. Malakas ka, di ba? Wala kahit na anong makapagpapabagsak sa iyo. Iyan ang patunayan mo sa sarili mo ngayon. Kung gusto kong magbago, matutulungan mo ba ako? Sana nga, kung ang sinasabi na yung puso, kapareho din ang sinasabi na yung isip, Magno. Alam kong marami akong pagkukulang na dapat punan sa iyo. Alam mo, simulat sa Paul, wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti ka. Kung may mga pagkakataong nakapagsasalita man ako na masasakit, kailangan ko lang sabihin ang mga iyon para lang nabigyan ko ng katarungan ang mga sakit ng loob na nararamdaman ko sa mga ginagawa mo. Hindi kita bibiguin pa rin. Ako. Hindi ako magiging maramot sa iyo, Magno. Ipagdarasal pa rin kita. Hihingin ko pa rin sa Diyos ang para sa iyong kabutihan. Pero
Pero makipag-usap ka rin sa kanya at magsisi. Tanging siya lang ang tunay na makatutulong sa iyong pagbabago. Siguro nga, binitig ako ng nasa itaas. Kung kaya sa isang iglap, na walang lahat sa akin ang tinatamasa kong mga sarap ng buhay. Inabuso ko ang pera sa maling paraan ang paggamit nito. Ang higit na nakapagsisisi, hindi ko napagandaan ang mga pagsubok. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko kay Paring. Kung kaya sa kanya ko inialay ang sinimulan kong pagbabago. Ako si Magno, at itong aking buhay. Nais ng tao na palaging makaranas ng mga kasiyahan sa buhay. Ngunit, pansamantala lamang ang lahat ng ito at maaaring mawala sa isang iglap. Makakabit man natin ang lahat ng ito, darating pa rin ang pagkakataon na tayo ay masasaktan at mahihirapan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Julie Gaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na Magno. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Angie Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Viviana. Isa akong hilot. Tinatawag ng mga magulang kapag may pilay o kaya lagnat ang kanilang mga anak. Ngunit kabilang din sa mga hinihilot ko ay yung mga misis na may marami ng anak. Pakinggan nyo ang aking kasaysayan. Eto mga dahong ilalagay niyo, Tintoy. Sabihin mo kay Marina, ilaga ito. At sa kanya inumin yung pinaglagaan, ha? Ano ba lasa ng mga yan, Aling Bibiana? Mapait. Pero ayos lang yon. Para nga reglahin na siya. Ngayon, kung hindi pa rin makuha, saka ko siya hihilutin uli bukas. Sana naman makakuha na. Ayaw na kasi namin madagdagan pa ang 6 na aming anak. Makukuha yan. Hindi ba, magdadalawang buwan pa lang ikaw mo yung tiyan niya? Oo. Kaya pa yan. Dugo pa lang yan eh. Pagkatapos, magpreno ka natin, Toy. Oo. Huwag bomba ng bomba. Uy. Para hindi na madagdagan yung mga tinamaan. Naintindihan mo? Sige na talagang magluto, Daisy. Ha? Iba ang linamnam nitong nilagang baka mo. Gusto nga din ng anak mo, Ate Evita. Ang dami niya nakain kanina, ha? Ay, salamat ha. Inaalagaan mong anak ko habang nasa opisina ako. Siyempre. Pamangkin ko naman si Boyet. At saka wala pa naman akong trabaho, kaya okay lang. Evita! Nay? Usap nga tayo! Ano po yun? Bakit parang galit kayo? Ano ba yung sinabi mo doon sa tindahan ni Upeng, ha? Na ayaw mo raw na naglalaglag ako ng bata. Hindi naman ako naglalaglag, ha? Nay, kaya ko sinabi yun dahil yun ang nararamdaman ko. At saka, tinanong ako ni Aling Upeng kung gusto ko bang ginagawa niya. Hindi nga ako naglalaglag. Pero hinihilot niyo po yung mga ginang dito sa lugar natin na delayed ang menstruation. Oo. Kaya nga hindi paglalaglag yon dahil dugo pa lang yung nasa tiyan niya. Hindi pa tao yon. May buhay na po yun, Inay. Kaya nga pumipintig ni. At
kasalanan sa Diyos ang ginagawa ninyo. Hoy! Tinutulungan ko yung mga kapitbahay natin para hindi na maragdagan pa yung marami nilang anak. Ginagawa niyo yun dahil binabayaran nila kayo. May sobra ka, ha? Sinasabi mo bang mukha akong pera, ha? Abay, kung magsalita ka, para bang ang linis mo, samantalang dalagang ina ka nga. Pumatol ka sa may asawa. Kaya nga may anak ka ngayon, eh. Nay naman, O ano? huwag niyo naman pagsalitaan ng ganyan si Ate Edita. Ay, huwag ka makialam dito. Kung nagkamali man ako nung pumatol sa may asawa, at least, itinuwid ko ang pagkakamali ko. Hindi ko inilaglag ang anak ko. Hindi katulad niyo. Abat! Alam niyo nang mali ang ginagawa niyo, itinutuloy niyo pa rin. Wala akong galang. Nay! Sinampal niyo ako. Totoo naman ang sinasabi ko, ah! Wala kang karapatan pagsabihan ako ng ganyan. Anak lamang kita. At kung hindi mo gusto yung ginagawa ko, maluwag ang pintuan. Lumayas ka na. Tiginan ko lang kung saan ka pupulutin. Ate, saan ka pupunta? Bakit mo iniimpake yung mga gamit niyo ni Boyet? May nakita na akong titirhan namin. Malapit sa pinapasukan ko. Aalis na ako dito, Daisy. Huwag mo na lang intindihin si Inay. Galit lang yun, kaya nakapagsalita ng ganun. Ugali na talaga ni Ina yun. Ang isumbat ang nagawa kong pagkakamali. Nagagalit siya dahil kahit marunong siyang manghilot, hindi niya ako nakumbisi noon na ipaalis ang dinadala ko. Tama naman ang pasya ko eh. Nagkamali na ako. Nagkasala. Ayaw ko nang dagdagan pa yun. Kaya, para hindi niya na ako laging sinusumbatan na alis na kami ni Boyet dito. Baka mahirapan ka. Salamat sa pag-aalala. May nakuha na ako magiging yaya ni Boyet. Sakitan naman. Kaya na ng sahod ko na mabuhay kami ng anak ko. At handa ako magsipag pa para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ano? Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo, Roland. Patawarin mo ako, Daisy. Pero ayoko nang lukuhin ka pa. Hindi kita mahal. Na-challenge lang ako noon, kaya kita niligawan. At ngayon, gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Malaya ka! Maloloko ka! Sige, sampalin mo pa ako. Para kahit papano, mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Maraming beses na may nangyari sa atin. Ginusto mo rin naman, di ba? Kaya wag mo ako sisihin. Walang ayop pa. Sige. Ayop. Sampalin mo ako rin, sampalin. Hindi na magbabagong desisyon ko. Tapos na tayo. Buntis ako. 2 buwan na. Walang niya palang rola na yun, eh. Niligawan ka kahit hindi ka mahal. Pinaglaroan ka lang. Walang hiya siya. Masamang ugali. Inay. Kalimutan mo na ang gagong yun. Pasalamat ka na lang na habang maaga. Nalaman mo yung tunay niyang ugali. Lalong mahirap na humiwalay kung kasal na kayo. Pero buntis ako, Inay. Ano? 2 buwan na. Ano? Ikakapalip! Bakit ka nagpabuntis? Ha? Ano ka na ngayon? Ang hirap sa'yo ang tanga mo! At tatapos mo laban ng kolehiyo, nagpabuntis ka na! Ba? Aalisin natin yan. Total, Hindi. 2 mong palabang naman yan. Ayoko! Ano ayaw mo? Natatakot ako sa Diyos! Tanga! Ayoko! Maiintindihan ka ng Diyos, pero hindi ka maiintindihan ng mga tao. Lalaitin ka at pagtatawa ng kanila. Tayong lahat, tulad ng ginawa nila sa walang hiya mong ate. Pero ayoko pa rin, Inay! Ayoko! Daisy! Mahali ka rito! Daisy! Tama ang pasya mo, Daisy. Ayoko na bumalik doon, ate. Siguradong pipilitin akong hilutin ni Inay. Dumito ka na lang. Tutulungan din kita makapagtrabaho. Total, matagal pa bago ka manganak.
Papag-iipunan mo pa yun. Salamat, ate. Maraming salamat. Kuya Nardo, napasyat ka. Oo, pero bakit ganyan ang itsura mo, Bibiana? Ha? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Medyo eh. Nahihilo lang ako. Siguro sa pagod lang to. Itigil mo na kasi ang pangihilot mo. Malamang kaya ka napapagod ng sobra ay dahil doon. Kuya Nardo, Kumikita ka naman sa tindahan at bigasan mo. Makontento ka na doon. kaya ka ba nagpunta rito para sermonan ako? Nalaman ko ang nangyari kay Daisy. Tumawag sa akin si Edita at sinabing nasa kanya ang bunso niyang kapatid. At nagkampihan pala sila laban sa akin. Eh bakit mo ba pinag-iisipan ng ganyan ng mga anak mo? Ay, Tama naman sila eh. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Ang ginagawa mong dapat mong itigil. Siya nga pala, may trabaho ng bunso mo. Naipasok siya ni Edita. mabuti. O, teka. Bakit biglang napahawak dyan sa kama mo? Kuya, hilong. Ha? Ano? Oh, Bibiana! Wala nang malay ang kapatid ko. Oh, bakit namili ka pa ng mga kailangan dito, Daisy? Ate Edita, gusto kitang tulungan. Nahihiya ako sa'yo eh. Ano ka ba? Kapatid kita. Kaya tayong dalawa ang dapat magtulungan. Ang dapat mong paghandaan ay ang panganganak mo. Nag-upisa na rin akong mag-ipon para doon. Tama yan. Ipakita natin kay inay na kaya nating ituwid ang ating pagkakamali. Nang hindi naglalaglag ng bata. Pero alam mo, namimiss ko si inay. May nag-text sa akin. Sandali babasahin ko muna. Hindi. Bakit ate? Sino nag-text? Si Leonardo. O anong sabi? Nasa ospital doon si inay. Ha? Na-stroke. Chong, kumusta na po si inay? Salamat naman at dumating na kayo. Hindi naman po namin matitiis si inay, Chong. Gusto nga namin siya. At hindi rin po namin gustong iwanan siya. Naunawaan ko kayo, Edita. Kumusta na po ang lagay ni inay? Ligtas na siya, kaya lang matatagalan bago siya makabalik sa normal. Kakailanganin daw ang mahabang gamutan. Handa po naming alagaan si inay. Narito na po tayo sa bahay, Nay. Dito, mas makakapagpahinga na kayo ng maayos. At pupuntahan na lang po kayo dito ng therapist nyo. Huwag na po kayong umiyak. Baka mabinat pa kayo niyan. Oo nga. Nay, huwag kayo mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Salamat, mahal ko. Salamat. Mahal namin kayo, inay. At yung mga pinagdaanan po natin, kalimutan na po natin yun. Magsimula po tayong muli ng isang bagong buhay. Sa tulong ng aking mga anak, gumaling ako makalipas ang ilang panahon. Ngunit hindi ko na binalikan pa ang dati kong gawain. Naisip ko, marahil ginamit na paraan ng Diyos ang aking pagkaka-stroke upang ituwid ko ang mali kong gawain. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Bibiana, dating manghihilot, at ito ang aking buhay. Ang isang ina ay dapat na maging huwaran ng kanyang mga anak. Kaya marapat lang na ituwid ang kanyang kamalian. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas,
Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Susan Robles sa papel na Viviana. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnel. Seventeen kami ni Yoli nang magtanan kami dahil buntis na siya. Wala nang nagawa ang mga magulang namin kaya hinayaan na lang kami. Dahilan kaya hindi kami nakapagkolehiyo. At sa edad kong 23 ay 2 na ang anak ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Arnel, lutan mo. Uy, sweet naman. Ingit ako Sana all. Hindi pwedeng sana all, Makmak. Dahil ako lang ang gusto ni Santi. Di ba, Santi? Oo naman. Sabi ko sa'yo, Makmak eh. Kaya lang, hindi mo naman ako sinasagot. Hindi mo naman yata ako gusto. Santi, kilala ko itong si Arnel. Basta't galanting babae, type na rin niya. Tama ba, pre? Kabisado mo na talaga ako, pare ah. Sabi ko na sa'yo, Santi. Ibig ba sabihin yan, tayo na? Oo naman. Gusto mo, dito pa ako matulog sa'yo ngayong gabi. Yun pong natuklasan ko, Nanay Sonia. May babae po siya. Ang lalaki yun talaga, oo. Puro na laban sakit ang ulo binibigay sa akin. Hindi na ako binigyan ng kahiyang kay Balaing Roger. May asawa na nga at 2 anak. Nakukuha pang mambabae. Kaya pala may pagkakataon na hindi siya umuwi dito. Nandun siya sa Santi na yun. Ang sakit, Nanay Sonia. Hinahayaan ko na nga waldasin niya yung kita niya sa pagpe-pedicab. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay kami. Nagawa pa rin niya ang ulo ko. At ang babae nyo naman, ang tanga-tanga. Sukat pumatol pa sa may asawa. Sabi nga po ng kaibigan ko, madalas nga raw po si Santi pang gumagastos sa asawa ko. Kaya pala marami siyang bagong damit at sapatos. Gusto ko nang sugurin talagang babaeng yun. Gusto ko ilampasa yung mukha niya sa simento. Wag, Yoli. Hayaan mo na lang muna ako. Ako ang kakausap kay Arnel. Hindi ako papayag na gawin niya ito sa inyo ng mga apo ko. Buti naman umuwi ka pa. Bakit gising pa po kayo, Nay? Huwag akong tanungin mo. Ako ang dapat magtanong sa iyo. Saan ka galing, ha? Kaya Makmak, doon naman ako madalas eh. Tsaka sa iba naming barkada. Sinungaling. Nay, bakit niyo ako sinampal? Dahil sinungaling ka. Alam ko na ang totoo. Galing ka sa babae mo. Sa malanding Santi na yon. Nay, okay maingay. Baka marinig kayo ni Yoli. Alam na niya, Arnel. Ho? Ano akala mo? Ha? Pinagpapasensyahan ka lang ang manugang ko. Layuan mo ang babaeng yon. Lalo lang yan sisirain ang pamilya mo. Hindi naman niya ako niyayayang magsama kami. Okay na sa kanya yung kita-kits lang kami. Ano ang matwirong ko? Oh! Nay, Ano? kakadalawa na kayong sampal, oh. Ayaw ngayon. Lalabang ka? Ano to eh? Ha? Sige, laban! Nay, huwag naman yan. Tuboy ang hawak niyo eh. Inihanda ko talaga ito.
Ngayon, makinig kang lalaki ka. Layuan mo ang malanding yon dahil kung hindi, palalayasin kita rito. Naintindihan mo? Nay naman. Hindi ko kukonsintihin ang pagtataksil mo kay Yoli. Narito na ako sa bahay ni Santi. At nakita ko nang umalis si Arnel. Hinalikan pa niya ang asawa ko. Malandi talaga. Hindi na nahiya sa mga tao. Makikita mo yun sa akin. Kakatukak. Oh! Arnel, my love! Bakit ganyan ka kumatok? Bakit bumalik ka? Oo, sandali, nandiyan na. Ko naman, kumakakatok eh. Sino ka? Ah, hindi mo pala ako kilala? Pues, magpapakilala ko sa iyo. Ay! Ko! Bakit ka na nampal? Maldita ka! Ikaw ang maldita. Ikaw ang malandi. Ano ba? Ano ba? Mga agaw ka na asawa. Hindi naman mo! Nasasaktan ako! Talagang sasaktan kita, Gaya. Susubsub ka ang mukha. Iiwan ko na po siya, Itay. Dadalhin ko po yung mga apo ninyo. Tama yung pasya mo, anak. Bata ka pa naman. Kaya mong buhayin ang mga apo ko. Tutulungan kita, anak. Patawarin niyo po ako, Itay. Naging mapusok ako. Sa halip na mag-aral, inuna ko pa ang pakikipagtanan kay Arnel. Kaya siguro ito na pala ako. Ay, naku, anak. Nariyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Sisihin man kita, hindi na maibabalik ang nangyari na. Tutulungan na lang kitang makabangon. Maraming salamat po, Itay. Ang sa akin na yan at ako na ang kakargas ng kay Junior. Kunin mo na iba yung gamit. Ito po. Ilang araw na po siya may lagnat, Itay. Ano? Pinahiin mo ba ng gamot? Opo. Pero bumabalik pa rin ang lagnat niya. Abay, saan hindi lala mo na siya sa doktor? Hindi ko po nagawa eh. Kasi wala po akong pera. At ganon din si Nanay Sonia. Bakit? Ang daming paltal lang nga po. Oh? Hindi ko po alam. Hindi ko po napansin niya eh. Napakainit niya. Ay, Diyos ko. Madali ka. Dalhin natin sa ospital si Junior. Sandali! Ano ba naman, Mac? Kung makakatok ka, kala mo emergency. Arnel, Alam mo bang iniistorbo mo kami ni Santi? pare, pasensya na. Pero kailangan malaman mo kagad eh, itong babalita ko. Ano ba yun? Pare, Pag hindi importante, gugulpahin kita. yung junior mo, pre, patay na. Ha? Masamang biro yan, Mac. Baka ikaw ang mapatay ko. Hindi ako nagbibiro. Sabi ni Aling Sonia, na dengue raw ang anak mo. At hindi na nailigtas ng mga doktor. Hindi. Anak ko. Oo. Julia! Patay na nga ang anak ko. Ang anak ko. Anong ginagawa mo dito? Doon ka na lang magbabad sa kama ng babae mo. Yoli. Lumayas ka. Yoli, Lumayas mo ka! ako. Gusto ko makasama ang anak natin kahit sa huling sandali. Ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang anak natin. Dahil irresponsable ka, wala kang pinahalagahan kundi ang hilig ng katawan mo. Patawad, Yoli. Lumayas ka na dito. Hindi kailangan ng anak mo mga luha mo. Pakiusap. Huwag mo kong paalisin. Lumayas ka! Lumayas ka, sabi! Maililibing namin si Junior na wala ka!
kay Junior. Pati na si Nayoli. Lalapit na ako sa puntod niya. Junior, anak. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Naging irresponsable ako. Hindi ako naging mabuting ama. Patawad, anak ko. Alam ko hindi mo na ako maririnig. Pero hindi ko matiis ang sumbat ng budhi ko. Patawad, Junior. Patawad, anak ko. Uy, Arnel, pre. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Nagtatrabaho na kasi ako sa isang fast food. Ganun ba? Kaya pala iba ng bisa at itsura mo ngayon, ha? Ay, kinukumusta ka nga pala ni Sandy. Nagbagong buhay na ako, Makmak. Ano? Ayoko nang balikan pa ang mga dati kong bisyo. Talaga lang, ha? Kaya nga, nagtatrabaho na ako at nag-iipon. Bala ko nga magnegosyo eh. Uy, ano naman ang ininegosyo mo? Magtitinda ako ng lechong manok. Sarili kong timpla. Magsisikap ako para kumita ng gusto at makaipon. At saka ako kukunin ng pamilya ko. Ikaw, Tol. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mong hintayin mangyari sa anak mo ang nangyari sa anak ko. Tay, binili niyo po ang mga groceries na to? Dami ah. Hindi, anak. Dala yan ang asawa mo. Ah? Arnel? Ako nga, Yoli. Pinatuloy ko sa anak para makapag-usap kayo ng maayos. Naparito ko para humingi muli ng tawad sa'yo. At kung papayag ka, kukunin ko na kayo ng panganay natin. Ayoko nang masaktan muli, Arnel. Baka hindi ko na makaya. Nagbago na ako, Yoli. May maliit na nga akong negosyo eh. At kumikita na rin ng maayos. Yoli, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Buuin natin muli ang ating pamilya. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ni Yoli at muling nabuo ang aming pamilya. Ngunit isang bagong pamilya na dahil ganap ko nang itinakwil ang pagkamapusok at pagka-irresponsable. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Arnel, isang batang ama, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Angelo Alcantara sa papel na Arnel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant, Phil Cruz, production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.